Kabanata 31, ang Sermon sa Bundok. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 5, Mateo Kapitulo 6, Mateo Kapitulo 7. Bihirang tinipon ni Kristo ang kanyang mga disipulo ng nag-iisa upang tanggapin ang kanyang mga salita. Hindi niya pinili para sa kanyang tagapakinig ang mga tanging nakakaalam ng paraan ng pamumuhay. Ito ay kanyang gawain na abutin ang maraming tao na nasa kamangmangan at kamalian. Ibinigay niya ang kanyang mga aral ng katotohanan kung saan maaabot nila ang madilim na pagkaunawa. Siya mismo ang katotohanan, nakatayo na may bigkis na mga baywang at mga kamay na laging nakaunat upang pagpalain, at sa mga salita ng babala, pagsusumamo, at paghihikayat, na nagsisikap na itaas ang lahat ng lalapit sa kanya. Ang sermon sa bundok, bagamat ibinigay lalo na sa mga alagad, ay sinalita sa pandinig ng karamihan. Pagkatapos ng ordinasyon ng mga apostol, si Jesus ay sumama sa kanila sa dalampasigan. Dito sa madaling araw ay nagsimulang magtipon ang mga tao. Bukod sa karaniwang mga pulutong mula sa mga bayan ng Galilea, may mga tao mula sa Judea, at maging mula sa Jerusalem mismo, mula sa Perea, mula sa Decapolis, mula sa Idumea, malayo sa timog ng Judea, at mula sa Tyro at Sidon, ang mga lungsod ng Phoenician sa baybayin ng Mediterranean. Nang marinig nila ang mga dakilang bagay na kanyang ginawa, sila ay nagsiparon upang pakinggan siya, at upang pagalingin ang kanilang mga karamdaman, lumabas sa kanya ang kapangyarihan, at pinagaling silang lahat. Marcos Kapitulo 3 versikulo 8, Lucas Kapitulo 6 versikulo 17 hanggang 19. Ang makipot na dalampasigan ay hindi nagbigay ng kahit na nakatayong silid na maabot ng kanyang tinig para sa lahat ng nagnanais na makarinig sa kanya, at pinangunahan ni Jesus ang daan pabalik sa gilid ng bundok. Naabot ang isang patag na espasyo na nag-aalok ng isang kaaya-ayang lugar ng pagtitipon para sa malawak na pagtitipon. Siya ay naupo sa damuhan, at ang mga disipulo at ang karamihan ay sumunod sa kanyang halimbawa. Ang lugar ng mga disipulo ay palaging nasa tabi ni Jesus. Ang mga tao ay patuloy na nagpupumilit sa kanya, ngunit naunawaan ng mga alagad na hindi sila dapat magsisiksikan palayo sa kanyang harapan. Umupo sila malapit sa tabi niya, upang hindi sila mawalan ng salita ng kanyang tagubilin. Sila ay matulungin na mga tagapakinig, sabik na maunawaan ang mga katotohanang dapat nilang ipaalam sa lahat ng lupain at sa lahat ng edad. Sa isang pakiramdam na may isang bagay na higit pa sa karaniwan ay maaaring inaasahan, sila ngayon ay idiniin ang tungkol sa kanilang guro. Naniniwala sila na ang kaharian ay malapit ng itatag, at mula sa mga pangyayari noong umaga ay nakakuha sila ng katiyakan na ang ilang anunsyo tungkol dito ay malapit ng gawin. Ang isang pakiramdam ng pag-asa ay lumaganap din sa karamihan, at ang mga sabik na mukha ay nagbigay ng katibayan ng malalim na interes. Habang ang mga tao ay nakaupo sa luntiang gilid ng burol, naghihintay sa mga salita ng banal na guro, ang kanilang mga puso ay napuno ng mga pag-iisip ng hinaharap na kaluwalhatian. May mga eskriba at pariso na umaasa sa araw na dapat silang magkaroon ng kapangyarihan sa kinasusuklaman ng mga Romano, at nagtataglay ng kayamanan at kariligan ng dakilang imperyo ng mundo. Ang mga mahihirap na magsasaka at mangingisda ay umaasa na marinig ang katiyakan na ang kanilang mga kahabag-habag na hovel, ang kakaunting pagkain, ang buhay ng pagpapagal, at ang takot sa pangangailangan ay ipagpapalit sa mga mansyon ng sagana at mga araw ng kaganhawahan. Bilang kahalili ng isang magaspang na kasuutan na kanilang pantikip sa araw, at ang kanilang kumot sa gabi, sila ay umaasa na si Kristo ay magbibigay sa kanila ng mayaman at mamahaling damit ng kanilang mga mananakop. Lahat ng puso ay natuwa sa mapagmataas na pag-asa na ang Israel ay malapit ng parangalan sa harap ng mga bansa bilang pinili ng Panginoon, at ang Jerusalem ay itinaas bilang pinuno ng isang universal na kaharian. Binaygo ni Kristo ang pag-asa ng makamundong kadakilaan. Sa sermon sa bundok ay sinikap niyang bawiin ang gawain na ginawa ng huwad na edukasyon, at bigyan ng kanyang mga tagapakinig ng tamang pagkaunawa sa kanyang kaharian at sa kanyang sariling katangian. Ngunit hindi siya gumawa ng direktang pag-atake sa mga pagkakamali ng mga tao. Nakita niya ang paghihirap ng mundo dahil sa kasalanan, ngunit hindi niya ipinakita sa harap nila ang isang matingkad na paglalarawan ng kanilang kahabag-habag. Itinuro niya sa kanila ang isang bagay na mas mahusay kaysa sa kanilang nalaman. Nang hindi nilalabanan ang kanilang mga ideya tungkol sa kaharian ng Diyos, sinabi niya sa kanila ang mga kondisyon ng pagpasok doon,
iniwan silang gumawa ng kanilang sariling mga conclusion tungkol sa kalikasan nito. Ang mga katotohanang itinuro niya ay hindi gaanong mahalaga sa atin kaysa sa maraming tao na sumunod sa kanya. Kailangan nating matutuhan ang mga alituntunin ng pundasyon ng kaharian ng Diyos. Ang mga unang salita ni Kristo sa mga tao sa bundok ay mga salita ng pagpapala. Mapalad sila, sabi niya, na kinikilala ang kanilang espiritual na kahirapan, at nadarama ang kanilang pangangailangan ng pagtubos. Ang ebanghelyo ay dapat ipangaral sa mga dukha, hindi sa espiritual na mapagmataas, yaong nag-aangking mayaman at walang kailangan, ito ay inihahayag, kundi sa mga mapagpakumbaba at nagsisisi. Isang bukal lamang ang nabuksan para sa kasalanan, isang bukal para sa mga dukha sa espiritu. Ang mapagmataas na puso ay nagsisikap na magtamaw ng kaligtasan, ngunit kapwa ang ating titulo sa langit at ang ating pagiging angkop para dito ay matatagpuan sa katwiran ni Kristo. Walang magagawa ang Panginoon tungo sa pagbawi ng tao hanggang sa, kumbinsido sa sarili niyang kahinaan, at nahubaran ng lahat ng kasiyahan, ibinibigay niya ang kanyang sarili sa kontrol ng Diyos. Pagkatapos ay matatanggap niya ang kaloob na hinihintay ng Diyos na ipagkaloob. Mula sa kaluluwang nakadarama ng kanyang pangangailangan, walang ipinagkait. Siya ay may walang limitasyong paglapit sa kanya kung saan nananahan ang lahat ng kapunuan. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na nananahan sa kawalang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako ay tumatahan sa mataas at banal na dako, kasama rin niya na may pagsisisi at mapagpakumbabang espiritu, upang buhayin ang espiritu ng mapagpakumbaba, at upang buhayin ang puso ng mga nagsisisi. Isayas Kapitulo 57 versikulo 15. Mapapalad ang mga nagdadalamati, sapagkat sila ay aaliwin. Sa pamamagitan ng mga salitang ito ay hindi itinuturo ni Kristo na ang pagluluksa sa sarili nito ay may kapangyarihang alisin ang pagkakasala ng kasalanan. Hindi siya nagbibigay ng sanksyon sa pagkukunwari o sa voluntaryong pagpapakumbaba. Ang pagluluksa na kanyang sinasalita ay hindi binubuo ng mapanglo at panaghoy. Habang tayo ay nalulungkot dahil sa kasalanan, dapat tayong magalak sa mahalagang pribilehyo ng pagiging mga anak ng Diyos. Madalas tayong nalulungkot dahil ang ating masasamang gawa ay nagdudulot ng hindi kasiyasyang bunga sa ating sarili, ngunit hindi ito pagsisisi. Ang tunay na kalungkutan para sa kasalanan ay bunga ng paggawa ng banal na espiritu. Ang espiritu ay naghahayag ng kawalan ng pasasalamat ng puso na humamak at nagdadalamati sa tagapagligtas, at nagdadala sa atin sa pagsisisi sa paanan ng krus. Sa bawat kasalanan si Jesus ay muling nasugatan, at habang tinitingnan natin siya na ating tinusok, tayo ay nagdadalamati sa mga kasalanan na nagdulot ng dalamhati sa Kanya. Ang gayong pagluluksa ay haantong sa pagtalikod sa kasalanan. Maaaring sabihin ng makamundo ang kalungkutan na ito na isang kahinaan, ngunit ito ang lakas na nagbibigkis sa nagsisisi sa walang hanggang isa na may mga kawing na hindi masisira. Ipinakikita nito na ibinabalik ng mga anghel ng Diyos sa kaluluwa ang mga biyayang nawala dahil sa katigasan ng puso at paglabag. Ang mga luha ng nagsisisi ay patak lamang ng ulan na nauuna sa sikat ng araw ng kabanalan. Ang kalungkutan na ito ay nagbabadya ng kagalakan na magiging buhay na bukal sa kaluluwa. Kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan, na ikaw ay sumalansang laban sa Panginoon mong Diyos, at hindi ko ipapabagsak ang aking galit sa inyo, sapagkat ako ay maawain, sabi ng Panginoon. Jeremias Kapitulo 3 versikulo 13-12. Sa kanila na nagdadalamati sa Sion, itinalaga niya na magbigay ng kagandahan na kahalili ng abu, ang langis ng kagalakan na kahalili ng dalamhati, ang damit ng papuri na kahalili ng diwan ng kalumbayan. Isayas Kapitulo 61 versikulo 3. At para din sa mga nagdadalamati sa pagsubok at kalungkutan ay may ginhawa. Ang pait ng kalungkutan at kahihiyan ay mas mabuti kaysa sa mga indulhensya ng kasalanan. Sa pamamagitan ng kapigatian ay inihayag sa atin ng Diyos ang mga butik ng salot sa ating mga pagkatao, upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay madaig natin ang ating mga kamalian. Ang mga hindi kilalang kabanata tungkol sa ating sarili ay nabubuksan sa atin, at dumarating ang pagsubok, kung ating tatanggapin ang saway at ang payo ng Diyos. Kapag dinala sa pagsubok, hindi tayo dapat mabahala at magreklamo. Hindi tayo dapat maghimagsik, o mag-alala sa ating sarili mula sa kamay ni Kristo. Dapat nating ibaba ang kaluluwa sa harap ng Diyos.
Ang mga daan ng Panginoon ay malabo sa kanya na nagnanais na makita ang mga bagay sa isang liwanag na nakalulugod sa kanyang sarili. Nagmumukha silang madilim at walang kagalakan sa ating pagkatao. Ngunit ang mga paraan ng Diyos ay mga paraan ng awa at ang wakas ay kaligtasan. Hindi alam ni Elias ang kanyang ginagawa nang sa disyerto ay sinabi niyang sapat na ang kanyang buhay, at nanalangin na sana ay mamatay na siya. Ang Panginoon sa kanyang awa ay hindi siya kinuha sa kanyang salita. Mayroon pang dakilang gawain na dapat gawin ni Elias, at kapag natapos na ang kanyang gawain, hindi siya dapat mapahamak sa panghihina ng loob at pag-iisa sa ilang. Hindi para sa kanya ang paglusong sa alabok ng kamatayan, kundi ang pag-akyat sa kaluwalhatian, kasama ang grupo ng mga makalangit na karo, sa trono sa itaas. Ang salita ng Diyos para sa mga nagdadalamati ay, aking nakita ang kanyang mga daan, at pagagalingin ko siya, aking papatnubayan siya, at isa sa uli ang mga kaliwan sa kanya at sa kanyang mga nagdadalamati. Aking gagawing kagalakan ang kanilang pagdadalamati, at aaliwin ko sila, at pasayahin ko sila sa kanilang kalungkutan. Isaias Kapitulo 57 versikulo 18, Jeremias Kapitulo 31 versikulo 13. Mapapalad ang maamo. Ang mga paghihirap na kailangan nating harapin ay maaaring lubos na mababawasan ng kaamuan na nagtatago ng sarili kay Kristo. Kung taglay natin ang kababang loob ng ating guro, malalampasan natin ang mga pagkukulang, mga pagtanggi, mga iniis, na araw-araw tayong nalalantad, at titigil ang mga ito sa pagbibigay ng kadiliman sa espiritu. Ang pinakamataas na ebidensya ng pagiging maharlika sa isang Kristiyano ay ang pagpipigil sa sarili. Siya na sa ilalim ng pang-aabuso o kalupitan ay nabigo na mapanatili ang isang mahinahon at mapagkakatiwalaang espiritu ay inaagaw sa Diyos ang kanyang karapatan na ihayag sa kanya ang kanyang sariling pagiging perpekto ng pagkatao. Ang kababaan ng puso ay ang lakas na nagbibigay ng tagumpay sa mga tagasunod ni Kristo, ito ang tanda ng kanilang koneksyon sa mga korte sa itaas. Bagaman ang Panginoon ay mataas, gayon may iginagalang niya ang mababa. Awit Kapitulo 138 versikulo 6. Yaong mga naghahayag ng maamo at mababang espiritu ni Kristo ay magiliw na iginagalang ng Diyos. Maaaring sila ay tinitingnan ng may paghamak ng mundo, ngunit sila ay may malaking halaga sa kanyang paningin. Hindi lamang ang matalino, ang dakila, ang mapagbigay, ay magkakaroon ng pasaporte sa makalangit na mga hukuman, hindi lamang ang abalang manggagawa, puno ng kasigasigan at hindi mapakali na gawain. Hindi, ang dukha sa espiritu, na naghahangad ng presensya ng isang nananatiling Kristo, ang mapagpakumbaba sa puso, na ang pinakamataas na ambisyon ay gawin ang kalooban ng Diyos, ang mga ito ay magkakaroon ng masaganang pasukan. Mapapabilang sila sa bilang na naglaban ng kanilang mga damit at nagpaputi sa kanila sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harap ng luklukan ng Diyos, at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo, at ang nakaupo sa luklukan ay tatahan sa gitna nila. Apokalipsis Kapitulo 7 versikulo 15. Mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ang pakiramdam ng hindi pagiging karapat-dapat ay magdadala sa puso sa pagkagutom at pagkauhaw sa katwiran, at ang hungering ito ay hindi mabibigo. Yaong mga nagbibigay ng puwang sa kanilang mga puso para kay Jesus ay matatanto ang kanyang pag-ibig. Ang lahat ng nagnanais na taglayin ang pagkakahawig ng katangian ng Diyos ay masisiyahan. Ang banal na espiritu ay hindi kailanman nag-iiwan ng walang tulong sa kaluluwa na tumitingin kay Jesus. Kinukuha niya ang mga bagay ni Kristo at ipinapakita ang mga ito sa kanya. Kung ang mata ay nakatutok kay Kristo, ang gawain ng espiritu ay hindi titigil hanggang ang kaluluwa ay naaayon sa kanyang larawan. Ang dalisay na elemento ng pag-ibig ay magpapalawak sa kaluluwa, na magbibigay dito ng kapasidad para sa mas matataas na tagumpay, para sa karagdagang kaalaman sa makalangit na mga bagay, nang sa gayon ay hindi ito magpahinga sa kapunuan. Mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay mapupuspos. Ang mahabagin ay makakatagpo ng awa, at ang dalisay sa puso ay makikita ang Diyos. Ang bawat maruming pag-iisip ay nagpaparumi sa kaluluwa, nakakasira sa moral na kahulugan, at may posibilidad na mawala ang mga impresyon ng banal na espiritu. Pinapahina nito ang espiritual na pangitain, upang hindi makita ng mga tao ang Diyos. Maaaring at patawarin ng Panginoon ang nagsisisi na makasalanan, ngunit kahit na pinatawad, ang kaluluwa ay nasesira.
Ang lahat ng karumihan ng pananalita o pag-iisip ay dapat na iwasan niya na magkakaroon ng malinaw na pagkaunawa sa espiritual na katotohanan. Ngunit ang mga salita ni Kristo ay sumasaklaw ng higit pa sa kalayaan mula sa karumihang panlasa, higit pa sa kalayaan mula sa ceremonial na karumihan na mahigpit na iniiwasan ng mga Hudyo. Ang pagkamakasarili ay humahadlang sa atin na makita ang Diyos. Ang naghahanap sa sarili na espiritu ay humahatol sa Diyos bilang isang ganap na tulad ng kanyang sarili. Hanggat hindi natin ito tinalikuran, hindi natin maiintindihan siya na pag-ibig. Tanging ang di makasariling puso, ang mapagpakumbaba at mapagkakatiwalaang espiritu, ang makakakita sa Diyos bilang maawain at mapagbiyaya, mahabang pagtitiis, at sagana sa kabutihan at katotohanan. Exodo Kapitulo 34 versikulo 6. Mapalad ang mga tagapamayapa. Ang kapayapaan ni Kristo ay ipinanganak ng katotohanan. Ito ay pagkakasundo sa Diyos. Ang daigdig ay kalaban ng batas ng Diyos, ang mga makasalanan ay napupuot sa kanilang mailalang, at bilang isang resulta sila ay magkaaway sa isa't isa. Ngunit ipinahayag ng salmista, dakilang kapayapaan ang mayroon ng mga umiibig sa iyong kautusan, at walang makatitised sa kanila. Awit Kapitulo 119 versikulo 165. Ang mga tao ay hindi makakagawa ng kapayapaan. Ang mga plano ng tao para sa paglilinis at pag-angat ng mga individual o ng lipunan ay mabibigo sa paggawa ng kapayapaan, dahil hindi ito umaabot sa puso. Ang tanging kapangyarihan na maaaring lumikha o magpapanatili ng tunay na kapayapaan ay ang biyaya ni Kristo. Kapag ito ay itinanim sa puso, itataboy nito ang masasamang hilig na nagdudulot ng alitan at pagtatalo. Kapalit ng tinek ay tatubo ang puno ng abeto, at kahalili ng dawag ay tatubo ang puno ng myrto, at ang disyerto ng buhay ay magagolek at mamumukadkad gaya ng rosas. Isayas Kapitulo 55 versikulo 13, 35:1. Ang mga tao ay namangha sa pagtuturong ito, na lubhang salungat sa mga tuntunin at halimbawa ng mga Fariseo. Naisip ng mga tao na ang kaligayahan ay nasa pag-aari ng mga bagay ng mundong ito, at ang katanyagan at karangalan ng mga tao ay labis na dapat hangarin. Napakasaya na tawaging rabay, at purihin bilang matalino at relihiyoso, na ipinarada ang kanilang mga birtod sa harap ng publiko. Ito ay itinuturing na korona ng kaligayahan. Ngunit sa harapan ng napakalaking pulutong na iyon, ipinahayag ni Jesus na ang makalupang pakinabang at karangalan ang lahat ng gantimpala na matatanggap ng gayong mga tao. Siya ay nagsalita ng may katiyakan, at isang nakakumbinsi na kapangyarihan ang sumalubong sa kanyang mga salita. Natahimik ang mga tao, at nakaramdam sila ng takot. Nagkatinginan sila ng may pagdududa. Sino sa kanila ang maliligtas kung ang mga turo ng taong ito ay totoo? Marami ang naniwala na ang kahangahangang guro na ito ay pinakilos ng Espiritu ng Diyos, at ang mga damdaming kanyang binigkas ay banal. Matapos ipaliwanag kung ano ang tunay na kaligayahan, at kung paano ito matatamo, mas tiyak na itinuro ni Jesus ang tungkulin ng kanyang mga disipulo, bilang mga gurong pinili ng Diyos na akayin ng iba sa landas ng katwiran at buhay na walang hanggan. Alam niya na madalas silang magdurusa mula sa pagkabigo at panghihina ng loob, na sila ay makakatagpo ng tiyak na pagsalungat, na sila ay iinsulto, at ang kanilang patuto ay tatanggihan. Alam niya na sa katuparan ng kanilang misyon, ang mapagpakumbabang mga tao na nakinig ng mabuti sa kanyang mga salita ay magdusa ng paninirang puri, pagpapahirap, pagkakulong, at kamatayan, at nagpatuloy siya, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo, kapag kayo ay nilapastangan ng mga tao, at pinag-uusig, at pinagsasabihan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan ng kasinungalingan, dahil sa akin. Manggagalit kayo, at manggagalit na lubha, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagyusig sa mga propeta na nauna sa inyo. Ang mundo ay nagmamahal sa kasalanan, at napupuot sa katwiran, at ito ang naging dahilan ng pagkapuot nito kay Jesus. Ang lahat ng tumatanggi sa kanyang walang katapusang pag-ibig ay masusumpungan ng Kristyanismo na isang nakakagambalang elemento. Ang liwanag ni Kristo ay nagwawalis ng kadiliman na tumatakip sa kanilang mga kasalanan, at ang pangangailangan ng reforma ay nahayag. Habang ang mga sumusuko sa impluwensya ng banal na espiritu ay nagsisimulang makipagdigma sa kanilang sarili,
Ang mga kumikapit sa kasalanan ay nakikipagdigma laban sa katotohanan at sa mga kinatawan nito. Sa gayon ay nalikha ang alitan, at ang mga tagasunod ni Kristo ay inakusahan bilang mga manggulo ng mga tao. Ngunit ang pakikasama sa Diyos ang nagdudulot sa kanila ng puot ng mundo. Dinadala nila ang kadastaan kay Kristo. Tinatahak nila ang landas na tinahak ng pinakamarangal sa mundo. Hindi sa kalungkutan, kundi sa kagalakan, kung sila ay makatagpo ng pag-uusig. Ang bawat maapoy na pagsubok ay ahente ng Diyos para sa kanilang pagdadalisay. Bawat isa ay angkop sa kanila para sa kanilang trabaho bilang mga katuwang sa Kanya. Ang bawat labanan ay may kanya-kanyang lugar sa dakilang labanan para sa katwiran, at bawat isa ay magdaragdag sa kagalakan ng kanilang huling tagumpay. Dahil dito, ang pagsubok sa kanilang pananampalataya at pasensya ay malugod na tatanggapin sa halip na katakutan at iwasan. Sabik na gampanan ang kanilang obligasyon sa mundo, na itinatakda ang kanilang pagnanais sa pagsang-ayon ng Diyos, ang kanyang mga lingkod ay dapat gampanan ang bawat tungkulin, anuman ang takot o pabor ng tao. Kayo ang asin ng lupa, sabi ni Jesus. Huwag ninyong ilayo ang inyong sarili sa mundo para makatakas sa pag-uusig. Dapat kang manatili sa gitna ng mga tao, upang ang sarap ng banal na pag-ibig ay maging parang asin upang mapangalagaan ang mundo mula sa katiwalian. Ang mga pusong tumutugon sa impluwensya ng banal na espiritu ay ang mga daluyan kung saan dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. Kung ang mga naglilingkod sa Diyos ay inalis sa lupa, at ang kanyang espiritu ay inalis mula sa mga tao, ang mundong ito ay maiiwan sa pagkawasak at pagkawasak, ang bunga ng paghahari ni Satanas. Bagamat hindi ito nalalaman ng masasama, utang nila maging ang mga pagpapala ng buhay na ito sa presensya, sa mundo, ng mga tao ng Diyos na kanilang hinahamak at inaapi. Ngunit kung ang mga Kristiyano ay sa pangalan lamang, sila ay tulad ng asin na nawalan ng lasa. Wala silang impluwensya para sa kabutihan sa mundo. Sa pamamagitan ng kanilang maling representasyon sa Diyos sila ay mas masahol pa kaysa sa mga hindi mananampalataya. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Naisip ng mga Hudyo na ikulong ang mga benepisyo ng kaligtasan sa kanilang sariling bansa, ngunit ipinakita sa kanila ni Kristo na ang kaligtasan ay parang sikat ng araw. Ito ay pag-aari ng buong mundo. Ang relihiyon ng Biblia ay hindi dapat makulong sa pagitan ng mga pabalat ng isang aklat, o sa loob ng mga dingding ng isang simbahan. Ito ay hindi dapat ilabas paminsan-minsan para sa ating sariling kapakanan, at pagkatapos ay maingat na isasantabi muli. Ito ay upang pabunelan ang pang-araw-araw na buhay, upang ipakita ang sarili sa bawat transaksyon sa negosyo at sa lahat ng ating panlipunang relasyon. Ang tunay na pagkatao ay hindi hinuhubog mula sa labas, at isinusuot, nagniningning ito mula sa loob. Kung nais nating patnubayan ang iba sa landas ng katwiran, ang mga alituntunin ng katwiran ay dapat na itago sa ating sariling mga puso. Ang ating pananalig ay maaaring ipahayag ang teorya ng relihiyon, ngunit ang ating praktikal na kabanalan ang nagtataglay ng salita ng katotohanan. Ang tuloy-tuloy na buhay, ang banal na pag-uusap, ang hindi natitinag na integridad, ang aktibo, mapagkawanggawa na espiritu, ang makadiyos na halimbawa, ito ang mga daluyan kung saan ang liwanag ay naipaparating sa mundo. Hindi pinag-isipan ni Jesus ang mga detalye ng kautusan, ngunit hindi niya iniwan ang kanyang mga tagapakinig na ipalagay na siya ay naparito upang isantabi ang mga kinakailangan nito. Alam niya na ang mga especially iya ay nakahanda upang sakupin ang bawat salita na maaaring maaga upang matupad ang kanilang layunin. Alam niya ang pagkiling na umiral sa isipan ng marami sa kanyang mga tagapakinig, at wala siyang sinabi para guluhin ang kanilang pananampalataya sa relihiyon at mga institusyon na ipinagkatiwala sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Si Kristo mismo ang nagbigay ng parehong moral at ceremonial na batas. Hindi siya naparito upang sirain ang tiwala sa kanyang sariling pagtuturo. Ito ay dahil sa kanyang dakilang paggalang sa batas at sa mga propeta kaya't sinikap niyang sirain ang pader ng tradisyonal na mga kahilingan na nakakulong sa mga Hudyo. Habang isinasantabi niya ang kanilang mga maling pagpapakahulugan sa batas, maingat niyang binantayan ang kanyang mga alagad laban sa pagsuko ng mahahalagang katotohanang ipinagkatiwala sa mga Hebreo. Ipinagmamalaki ng mga Pariso ang kanilang sarili sa kanilang pagsunod sa batas, gayunman napakakaunti lamang ang kanilang nalalaman sa mga prinsipyo nito sa pamamagitan ng pang-araw-araw na gawain na para sa kanila ang mga salita ng tagapagligtas ay parang maling pananampalataya.
Habang tinatangay niya ang mga basura kung saan ibinaon ang katotohanan, naisip nila na siya mismo ang nagwawalis ng katotohanan. Nagbulungan sila sa isa't isa na ginagawa niyang magaan ang batas. Binasa niya ang kanilang mga iniisip, at sinagot niya sila, na sinasabi, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang sirain ang kautusan, o ang mga propeta, hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin." Dito pinabulaanan ni Jesus ang paratang ng mga Pariso. Ang kanyang misyon sa mundo ay upang mapagtibay ang mga sagradong pag-aangkin ng batas na ibinibintang nila sa kanya na lumabag. Kung ang batas ng Diyos ay maaaring mabago o mapawalang bisa, kung gayon si Kristo ay hindi kailangang magdusa ng mga kahihinatnan ng ating paglabag. Siya ay naparito upang ipaliwanag ang kaugnayan ng batas sa tao, at upang ilarawan ang mga tuntunin nito sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay ng pagsunod. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga banal na tuntunin dahil mahal niya ang sangkatauhan. Upang protektahan tayo mula sa mga resulta ng paglabag, inihayag niya ang mga alituntunin ng katwiran. Ang batas ay isang pagpapahayag ng kaisipan ng Diyos. Kapag tinanggap kay Kristo, ito ay nagiging ating kaisipan. Itinataas tayo nito sa kapangyarihan ng likas na pagnanasa at hilig sa mga taksong humahantong sa kasalanan. Nais ng Diyos na tayo ay maging masaya, at binigyan niya tayo ng mga tuntunin ng batas upang sa pagsunod sa mga ito ay magkaroon tayo ng kagalakan. Nang ipanganak si Jesus, umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at kapayapaan sa lupa, mabuting kalooban sa mga tao. Lucas Kapitulo 2 versikulo 14, ipinahahayag nila ang mga alituntunin ng batas na siya ay naparito upang palakihin at gawing marangal. Nang ang kautusan ay ipahayag mula sa Sinai, ipinaalam ng Diyos sa mga tao ang kabanalan ng kanyang pagkatao, upang sa kabilang banda ay makita nila ang kanilang sariling kasalanan. Ang kautusan ay ibinigay upang hatulan sila ng kasalanan, at ihayag ang kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Gagawin ito habang ang mga prinsipyo nito ay inilapat sa puso ng banal na espiritu. Ang gawaing ito ay dapat pa ring gawin. Sa buhay ni Kristo ang mga simulain ng kautusan ay ginawang malinaw, at habang ang banal na espiritu ng Diyos ay humipo sa puso, habang ang liwanag ni Kristo ay naghahayag sa mga tao ng kanilang pangangailangan ng kanyang naglilinis na dugo at ng kanyang nagbibigay katwiran na katwiran, ang batas ay isang ahente pa rin sa pagdadala sa atin kay Kristo, upang tayo ay maaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang batas ng Panginoon ay sakdal, nagpapabago ng kaluluwa. Awit Kapitulo 19 versikulo 7. Hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang sabi ni Jesus, isang tuldok o isang kudlit ay hindi kailanman mawawala sa batas, hanggang sa matupad ang lahat. Ang araw na sumisikat sa langit, ang matibay na lupa na iyong tinitirhan, ay mga saksi ng Diyos na ang kanyang batas ay walang pagbabago at walang hanggan. Bagamat sila ay lumipas, ang mga banal na tuntunin ay mananatili. Mas madaling lumipas ang langit at lupa, kaysa mawalan ng isang kudlit ng kautusan. Lucas Kapitulo 16 versikulo 17. Ang sistema ng mga uri na nagtuturo kay Jesus bilang ang kordero ng Diyos ay aalisin sa kanyang kamatayan, ngunit ang mga tuntunin ng Dekalogo ay hindi nababago gaya ng trono ng Diyos. Yamang, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, ang bawat pagkakaiba mula rito ay dapat na masama. Ang mga sumusuway sa mga utos ng Diyos, at nagtuturo sa iba na gawin ito, ay hinatulan ni Kristo. Ang buhay ng tagapagligtas ng pagsunod ay nagpapanatili sa mga pag-aangkin ng batas, pinatunayan nito na ang batas ay maaaring panatilihin sa sangkatauhan, at ipinakita ang kahusayan ng pagkatao na bubuo ng pagsunod. Lahat ng sumusunod sa kanyang ginawa ay ipinapahayag din na ang batas ay banal, at makatarungan, at mabuti. Roma Kapitulo 7 versikulo 12. Sa kabilang banda, lahat ng lumalabag sa mga utos ng Diyos ay umaayon sa pag-aangkin ni Satanas na ang batas ay hindi makatarungan, at hindi maaaring sundin. Sa gayoy kanilang pinangasiwaan ang mga panlilinlang ng dakilang kalaban, at inilalagay ang kahihiyan sa Diyos. Sila ang mga anak ng Balakyat, na siyang unang naghimagsik laban sa batas ng Diyos. Ang pagpasok sa kanila sa langit ay muling magdadala ng mga elemento ng alitan at paghihimagsik, at isa sa panganib ang kapakanan ng sansinukob. Walang sinumang sadyang hindi pinapansin ang isang alituntunin ng batas ay hindi makapapasok sa kaharian ng langit.
Itinuring ng mga rabay ang kanilang katwiran bilang isang pasaporte sa langit, ngunit ipinahayag ni Jesus na ito ay hindi sapat at hindi karapat-dapat. Ang mga panlabas na seremonya at isang teoretikal na kaalaman sa katotohanan ay bumubuo sa katwiran ng mga pariso. Inangkin ng mga rabay na sila ay banal sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap sa pagsunod sa batas, ngunit ang kanilang mga gawa ay naghiwalay ng katwiran sa relihiyon. Bagamat sila ay maagap sa mga ritual na pagdiriwang, ang kanilang mga buhay ay immoral at walang kabuluhan. Ang kanilang tinatawag na katwiran ay hindi kailanman makapapasok sa kaharian ng langit. Ang pinakamalaking panlilinlang sa pag-iisip ng tao noong panahon ni Kristo ay ang pagsang-ayon lamang sa katotohanan ay bumubuo ng katwiran. Sa lahat ng karanasan ng tao ang isang teoretikal na kaalaman sa katotohanan ay napatunayang hindi sapat para sa pagliligtas ng kaluluwa. Hindi ito nagbubunga ng mga bunga ng katwiran. Ang paninibugho na pagsasaalang-alang sa tinatawag na teolohikong katotohanan ay kadalasang kasama ng pagkapuot sa tunay na katotohanan na ipinakikita sa buhay. Ang pinakamadilim na mga kabanata ng kasaysayan ay nabibigatan ng talaan ng mga krimen na ginawa ng mga panatiko na relihiyonista. Inangkin ng mga pariso na sila ay mga anak ni Abraham, at ipinagmalaki ang kanilang pag-aari ng mga orakulo ng Diyos. Gayunpaman ang mga kalamangan na ito ay hindi nag-iingat sa kanila mula sa pagiging makasarili, kasamaan, kasakiman sa pakinabang, at ang pinakamababang pagkukunwari. Inisip nila na sila ang pinakadakilang mga relihiyonista sa mundo, ngunit ang kanilang tinatawag na orthodoxy ay umakay sa kanila upang ipako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ang parehong panganib ay umiiral pa rin. Itinuring ng marami na sila ay mga Kristiyano, dahil lamang sila ay nag-subscribe sa ilang mga teolohikal na paniniwala. Ngunit hindi nila dinala ang katotohanan sa praktikal na buhay. Hindi nila ito pinaniwalaan at minahal, kaya't hindi nila natanggap ang kapangyarihan at biyaya na dumarating sa pamamagitan ng pagpapabanal ng katotohanan. Ang mga tao ay maaaring magpahayag ng pananampalataya sa katotohanan, ngunit kung hindi sila gagawing tapat, mabait, matyaga, mapagpahinuhod, makalangit na pag-iisip, ito ay isang sumpa sa mga nagmamay-ari nito, at sa pamamagitan ng kanilang impluwensya ito ay isang sumpa sa mundo. Ang katwiran na itinuro ni Kristo ay ang pagkakaayon ng puso at buhay sa inihayag na kalooban ng Diyos. Ang makasalanang tao ay maaaring maging matuwid lamang kapag sila ay may pananampalataya sa Diyos at nagpapanatili ng mahalagang kaugnayan sa Kanya. Kung gayon ang tunay na kabanalan ay magtataas ng mga kaisipan at magpaparangal sa buhay. Pagkatapos ang panlabas na anyo ng relihiyon ay umaayon sa panloob na kadalisayan ng Kristiyano. Kung gayon ang mga seremonyang hinihiling sa paglilingkod sa Diyos ay hindi walang kabuluhang mga seremonya, tulad ng sa mapagkunwari na mga pariso. Tinanggap ni Jesus ang mga utos ng hiwalay, at ipinaliwanag ang lalim at lawak ng kanilang pangangailangan. Sa halip na alisin ang isang tuldok ng kanilang puwersa, ipinakita niya kung gaano kalawak ang kanilang mga prinsipyo, at inilantad ang nakamamatay na pagkakamali ng mga Hudyo sa kanilang panlabas na pagpapakita ng pagsunod. Ipinahayag niya na sa pamamagitan ng masamang pag-iisip o ng maalay na tingin ang batas ng Diyos ay nilabag. Ang isa na nagiging partido sa pinakamaliit na kawalang katarungan ay lumalabag sa batas at nagpapasama sa kanyang sariling moral na kalikasan. Ang pagpatay ay unang umiiral sa isip. Siya na nagbibigay ng puot sa kanyang puso ay naglalagay ng kanyang mga paa sa landas ng mamamatay tao, at ang kanyang mga handog ay kasuklam-suklam sa Diyos. Nilinang ng mga Hudyo ang espiritu ng paghihiganti. Sa kanilang pagkapuot sa mga Romano ay binigkas nila ang matigas na pagtuligsa, at pinasaya ang masama sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga katangian. Kaya't sinasanay nila ang kanilang mga sarili upang gawin ang mga kakilakilabot na gawain na kanyang pinangunahan sa kanila. Sa relihiyosong buhay ng mga pariso ay walang mairerekomenda ang kabanalan sa mga hentil. Iniutos sa kanila ni Jesus na huwag linlangin ang kanilang mga sarili sa pag-iisip na sa kanilang puso ay makakabangon laban sa kanilang mga maniniil, at pahalagahan ang pananibik na ipaghiganti ang kanilang mga kamalian. Totoong mayroong isang galit na makatwiran, maging sa mga tagasunod ni Kristo. Kapag nakita nila na ang Diyos ay nilapastangan, at ang kanyang paglilingkod ay nasira, kapag nakita nila ang mga inosenteng inaapi, ang isang matuwid na galit ay pumukaw sa kaluluwa. Ang gayong galit, na ipinanganak ng sensitibong moral, ay hindi kasalanan.
Ngunit yaong sa anumang inaakalang panghihikayat ay nakadarama ng kalayaan na magpakasawa sa galit o hinanakit ay nagbubukas ng puso kay Satanas. Ang kapaitan at puot ay dapat itapon sa kaluluwa kung tayo ay magiging kasuwato ng langit. Ang tagapagligtas ay higit pa rito. Sabi niya, kung dadalhin mo ang iyong handog sa dambana, at doon maaalaala na ang iyong kapatid ay may anumang laban sa iyo, iwan mo roon ang iyong handog sa harap ng dambana, at yumaon ka sa iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at pagkatapos ay halika at ihandog ang iyong kaloob. Marami ang masigasig sa mga serbisyong panrelihiyon, habang sa pagitan nila at ng kanilang mga kapatid ay malungkot na mga pagkakaiba na maaari nilang ipagkasundo. Hinihiling ng Diyos na gawin nila ang lahat sa kanilang makakaya upang maibalik ang pagkakaisa. Hanggang sa gawin nila ito, hindi niya matatanggap ang kanilang mga serbisyo. Ang tungkulin ng Kristiyano sa bagay na ito ay malinaw na itinuturo. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa lahat. Pinasisikat niya ang kanyang araw sa mas asama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Siya ay mabait sa hindi nagpapasalamat at sa masama. Lucas Kapitulo 6 versikulo 35. Inaanyayahan niya tayong maging katulad niya. Pagpalain mo sila na sumusumpa sa iyo, ang sabi ni Jesus, gumawa kayo ng mabuti sa mga napupuot sa inyo, upang kayo ay maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Ito ang mga simulain ng batas, at sila ang mga bukal ng buhay. Ang mithiin ng Diyos para sa kanyang mga anak ay mas mataas kaysa sa pinakamataas na kaisipan ng tao na maaaring maabot. Kayo nga ay maging sakdal, gaya ng inyong Ama na nasa langit na sakdal. Ang utos na ito ay isang pangako. Ang plano ng pagtubos ay nagninilay-nilay sa ating ganap na pagbawi mula sa kapangyarihan ni Satanas. Laging inihihiwalay ni Kristo ang nagsisising kaluluwa sa kasalanan. Siya ay naparito upang sirain ang mga gawa ng dyablo, at siya ay gumawa ng probisyon na ang banal na espiritu ay ipagkakaloob sa bawat nagsisising kaluluwa, upang maiwasan siya sa pagkakasala. Ang kalayaan ng manunukso ay hindi dapat ituring na dahilan para sa isang maling gawa. Si Satanas ay nagagalak kapag narinig niya ang mga nag-aangking tagasunod ni Kristo na gumagawa ng mga dahilan para sa kanilang kapinsalaan ng pagkatao. Ang mga dahilan na ito ang humahantong sa kasalanan. Walang dahilan para magkasala. Ang banal na ugali, isang tulad Kristong buhay, ay makukuha ng bawat nagsisisi, nananampalatayang anak ng Diyos. Ang huwarang katangian ng Kristiyano ay ang pagiging katulad ni Kristo. Kung paanong ang anak ng tao ay perpekto sa kanyang buhay, gayon din ang kanyang mga tagasunod ay dapat maging perpekto sa kanilang buhay. Si Jesus ay ginawang katulad ng kanyang mga kapatid sa lahat ng bagay. Siya ay naging laman, maging katulad natin. Siya ay gutom at nauuhaw at pagod. Nabuhayan siya ng pagkain at na-refresh ng pagtulog. Ibinahagi niya ang kalagayan ng tao, gayon may siya ang walang kapintasang anak ng Diyos. Siya ay Diyos sa katawang tao. Ang kanyang pagkatao ay maging atin. Ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga naniniwala sa Kanya, ako ay mananahan sa kanila, at lalakad sa kanila, at ako ay magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging aking bayan. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 16. Si Kristo ang hagdan na nakita ni Jacob, ang base ay nakapatong sa lupa, at ang pinakamataas na bilog ay umaabot hanggang sa pintuan ng langit, hanggang sa mismong pintuan ng kaluwalhatian. Kung ang hagdan na iyon ay nabigo sa pamamagitan ng isang hakbang ng pag-abot sa lupa, kami ay dapat na nawala. Ngunit inaabot tayo ni Kristo kung nasaan tayo. Kinuha niya ang ating kalikasan at nagtagumpay, upang tayo sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang kalikasan ay makapanag. Ginawa, sa kawangis ng makasalanang laman, Roma Kapitulo 8 versikulo 3, namuhay siya ng walang kasalanan. Ngayon sa pamamagitan ng kanyang pagka-Diyos ay humawak siya sa trono ng langit, habang sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao ay inaabot niya tayo. Inaanyayahan niya tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya na makamit ang kaluwalhatian ng katangian ng Diyos. Kaya nga dapat tayong maging perpekto, gaya ng ating Ama na nasa langit ay sakdal. Ipinakita ni Jesus kung ano ang binubuo ng katwiran, at itinuro ang Diyos bilang pinagmulan nito. Ngayon ay bumaling siya sa mga praktikal na tungkulin. Sa paglilimos, sa pagdarasal, sa pag-aayuno, sabi niya, huwag gawin upang maakit ang atensyon o manalo ng papuri sa sarili.
Magbigay ng katapatan para sa kapakanan ng mga naghihirap na dukha. Sa panalangin, hayaan ang kaluluwa na makipag-usap sa Diyos. Sa pag-aayuno, huwag pumunta ng nakayuko ang ulo, at ang puso ay puno ng pag-iisip ng sarili. Ang puso ng pariso ay isang tigang at walang pakinabang na lupa, kung saan walang binhi ng banal na buhay ang maaaring umunlad. Siya ang nagbibigay ng kanyang sarili ng walang pag-aalinlangan sa Diyos na magbibigay sa kanya ng pinakakatanggap-tanggap na paglilingkod. Sapagkat sa pamamagitan ng pakikasama sa Diyos ang mga tao ay nagiging mga manggagawang kasama niya sa paglalahad ng kanyang katangian sa sangkatauhan. Ang paglilingkod na ginawa sa katapatan ng puso ay may malaking kabayaran. Ang iyong ama na nakikita sa lihim ay gagantimpalaan ka ng hayagan. Sa pamamagitan ng buhay na ating namumuhay sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ang pagkatao ay nabuo. Ang orihinal na kagandahan ay nagsisimulang maibalik sa kaluluwa. Ang mga katangian ng katangian ni Kristo ay ibinahagi, at ang larawan ng banal ay nagsimulang sumikat. Ang mga mukha ng mga lalaki at babae na lumalakad at nagtatrabaho kasama ng Diyos ay nagpapahayag ng kapayapaan ng langit. Napapaligiran sila ng kapaligiran ng langit. Para sa mga kaluluwang ito ang kaharian ng Diyos ay nagsimula. Nasa kanila ang kagalakan ni Kristo, ang kagalakan ng pagiging isang pagpapala sa sangkatauhan. Mayroon silang karangalan na matanggap para sa paggamit ng guro, pinagkakatiwalaan silang gawin ang kanyang gawain sa kanyang pangalan. Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi tayo maaaring maglingkod sa Diyos ng may hitong puso. Ang relihiyon sa Biblia ay hindi isang impluwensya sa marami pang iba. Ang impluwensya nito ay dapat maging pinakamataas, lumaganap at kumokontrol sa bawat isa. Hindi ito dapat maging tulad ng isang gitling ng kulay na ipinupukol dito at doon sa canvas, ngunit ito ay para lumaganap sa buong buhay, na parabang ang canvas ay nasawsaw sa kulay, hanggang sa ang bawat sinulid ng tela ay tinina ng malalim, hindi kupas na kulay. Kung matuwid nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Ngunit kung ang iyong mata ay masama, ang iyong buong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Ang kadalisayan at katatagan ng layunin ay ang mga kondisyon ng pagtanggap ng liwanag mula sa Diyos. Siya na nagnanais na malaman ang katotohanan ay dapat na handang tanggapin ang lahat ng inihahayag nito. Hindi siya makakagawa ng kompromiso sa pagkakamali. Ang pag-aalinlangan at kalahating puso sa katapatan sa katotohanan ay ang pagpili sa kadiliman ng kamalian. At panlilinlang ni Satanas. Ang makamundong patakaran at ang hindi lumilihis na mga prinsipyo ng katwiran ay hindi nagsasama-sama sa isa't isa ng hindi mahahalata, tulad ng mga kulay ng bahaghari. Sa pagitan ng dalawa ay isang malawak, malinaw na linya ang iginuhit ng walang hanggang Diyos. Ang pagkakahawig ni Kristo ay namumukod tangi mula sa kay Satanas gaya ng tanghali sa kaibahan ng hating gabi. At ang mga namumuhay lamang sa buhay ni Kristo ang kanyang mga katrabaho. Kung ang isang kasalanan ay itinatangi sa kaluluwa, o isang maling gawain ang nananatili sa buhay, ang buong pagkatao ay nahawahan. Ang tao ay nagiging instrumento ng kalikwan. Lahat ng pumili ng paglilingkod sa Diyos ay dapat magpahinga sa kanyang pangangalaga. Itinuro ni Kristo ang mga ibong lumilipad sa himpapawid, ang mga bulaklak sa parang, at inutusan ang kanyang mga tagapakinig na isaalang-alang ang mga bagay na ito ng nilikha ng Diyos. Hindi ba kayo ay higit na mahalaga kaysa sa kanila? Sabi niya, Mateo Kapitulo 6 versikulo 26, R.V. Ang sukat ng banal na atensyon na ipinagkaloob sa anumang bagay ay katumbas ng ranggo nito sa sukat ng pagkatao. Ang maliit na brown sparrow ay binabantayan ng providence. Ang mga bulaklak sa parang, ang mga damo na tumatakip sa lupa, ay nakikibahagi sa pansin at pangangalaga ng ating makalangit na Ama. Ang dakilang dalubhasang alagad ng sining ay nag-isip para sa mga liryo, na pinaganda ang mga ito na higit pa sa kaluwalhatian ni Solomon. Gaano pa nga siyang nagmamalasakit sa tao, na siyang larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Siya ay nananabik na makita ang kanyang mga anak na magbunyag ng isang karakter ayon sa kanyang pagkakatulad. Kung paanong ang sinag ng araw ay nagbibigay sa mga bulaklak ng kanilang sari-sari at pinong kulay, gayon din ang Diyos ay nagbibigay sa kaluluwa ng kagandahan ng kanyang sariling katangian. Ang lahat ng pumipili sa kaharian ni Kristo ng pag-ibig at katwiran at kapayapaan, na ginagawang pinakamahalaga ang interes nito sa lahat ng iba, ay nakaugnay sa mundo sa itaas,
at bawat pagpapalang kailangan para sa buhay na ito ay kanila. Sa aklat ng paglalaan ng Diyos, ang dami ng buhay, bawat isa sa atin ay binibigyan ng isang pahina. Ang pahinang iyon ay naglalaman ng bawat partikular ng ating kasaysayan, maging ang mga buhok sa ulo ay binibilang. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nawawala sa kanyang isipan. Huwag nga kayong mabalisa para sa bukas. Mateo Kapitulo 6 versikulo 34, R.V. Dapat nating sundin si Kristo araw-araw. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng tulong para sa bukas. Hindi niya ibinibigay sa kanyang mga anak ang lahat ng direksyon para sa kanilang paglalakbay sa buhay ng sabay-sabay, baka sila ay malito. Sinasabi niya sa kanila ang hanggat maaari nilang matindaan at may siguro. Ang lakas at karunungan na ibinigay ay para sa kasalukuyang emergency. Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, para sa ngayon, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat, at hindi nanunambot, at ito ay ibibigay sa Kanya. Santiago Kapitulo 1 versikulo 5. Huwag kayong humutol, upang hindi kayo hatulan. Huwag isipin ang iyong sarili na mas mahusay kaysa sa ibang mga lalaki, at itakda ang iyong sarili bilang kanilang hukom. Dahil hindi mo matukoy ang motibo, hindi mo kayang husgahan ang iba. Sa pagpuna sa kanya, ikaw ay nagpapasa ng hatol sa iyong sarili, sapagkat ipinakikita mo na ikaw ay kabahagi ni Satanas, ang tagapagsumbong sa mga kapatid. Sabi ng Panginoon, suriin ninyo ang inyong sarili, kung kayo ay nasa pananampalataya, patunayan ang iyong sarili. Ito ang aming gawain. Kung hahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo dapat hahatulan. Ikalawang Korinto Kapitulo 13 versikulo 5, Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 31. Ang mabuting puno ay magbubunga ng mabuti. Kung ang bunga ay hindi masarap at walang halaga, ang puno ay masama. Kaya't ang bungang ibinubunga sa buhay ay nagpapatutuo sa kalagayan ng puso at sa kahusayan ng pagkatao. Ang mabubuting gawa ay hindi kailanman makakabili ng kaligtasan, ngunit ito ay isang katibayan ng pananampalataya na kumikilos sa pamamagitan ng pag-ibig at nagpapadalisay sa kaluluwa. At kahit na ang walang hanggang gantimpala ay hindi ipinagkaloob dahil sa ating merito, gayunpaman ito ay magiging ayon sa gawaing nagawa sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Sa gayon ay itinakda ni Kristo ang mga simulain ng kanyang kaharian, at ipinakita ang mga ito bilang ang dakilang tuntunin ng buhay. Upang mapahanga ang aralin, nagdagdag siya ng isang paglalarawan. Hindi sapat, sabi niya, para marinig mo ang aking mga salita. Sa pamamagitan ng pagsunod dapat mong gawin silang pundasyon ng iyong pagkatao. Ang sarili ay palaipat-lipat na buhangin. Kung bubuo ka sa mga teorya at imbensyon ng tao, babagsak ang iyong bahay. Sa pamamagitan ng mga hangin ng tukso, ang unos ng pagsubok, ito ay tangayan. Ngunit ang mga prinsipyong ito na aking ibinigay ay mananatili. Tanggapin mo ako, bumuo sa aking mga salita. Kaya't ang bawat dumirinig ng mga salita ko na ito, at ginagawa ang mga yaon, ay maitutulad sa isang taong pantas, na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at bumuhos ang ulan, at bamaha, at hamihip ang hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nahulog, sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Mateo Kapitulo 7 versikulo 24-25. Dito nagtatapos ang Kabanata 31. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.